What's going on guys, Don is here. Meron lang tayong na-encounter na problema dito. Yun talaga yung karaniwang challenges pag magkakabit tayo ng mga modular na cabinets. So, kung nakikita nyo, itong gap na to, no? Yung laki ng gap. Ang problema niyan is, wala sa hulog itong pader. Kung makikita nyo, parallel to, and yan, naka laser level na yun, no? Malalim yun dito, and dito nakaumbok, kaya umangat siya. And ginamitan ko to ng yan, suspension bracket. Kung nakita yun sa likod, nakaangat siya, no? So yun din ang kagandahan sa suspension bracket, no? Kahit na wala sa hulog yung pader nyo, may ilalagay nyo sa level yung mga hanging cabinets nyo. Kaya lagi akong meron mga naka-reading filler na katulad nito, no? Pininturahan ko na rin para pang fill dyan sa mga gaps na katulad nyan. And pag ganyan kalaki yung gap, no, mahirap lagyan ng mga silicone yan, no? Dahil mga yun, masyadong malaki. So maraming iba't ibang diskarte, no? Papakita ko lang yung diskarte ko. Paano ko ilalagay ito para maitapal dito sa gap. So ito mga boss, makikita yung nilagyan ko ng masking tape tong filler natin para makita ko yung linyahan ko. At pag kinot ko to is wala masyadong tear out. So ganito muna yung unang gagawin ko. So ito guys, nandito tayo ngayon sa may gap, no? Ito. So ang gagawin natin, isusukatin natin yung distance ng wall at yung likod ng cabinet. So yan ang sukat nito, kung makikita nyo is yan, 5/16 inch. So yun lang ang kailangan nating sukat, yung pinakamalaking gap. So eto nga, after ko makuha yung 5/16 dun, eto transfer ko na dito. Yan, dyan na yung sukat nya, and namarkahan ko na yan. So yan, nailagay ko na siya sa tabi ng gap para i-scrape natin. So ginamitan ko lang ng double sided tape para hindi siya gumalaw. And yung ginamitan ko ng speed square doon o ng squadra para parallel yung side na to dito sa ating harap ng cabinet, no? So yan. And usually ginagamit ko dito is yung compass to, kaso unfortunately hindi ko makita yung aking compass. So gumawa lang ako ng spacer dito. So doon sa linya na yon, i-exacto dapat yan. No, dito natin lalagay yung pencil, then i-scribe natin pababa para makuha yung korte ng wall. And one more thing bago tayo mag-scribe, no? Kung makita nyo to, no? Fortunately, eksakto tong ginawa ko, no? Nakabump na siya dito sa ilalim, no? Kaya okay na yung distance natin. Pero kung alangan malapad yung inyong filler, no? Pwede nyo habaan din to para lumayo yung filler natin dito sa wall. Para at least parallel pa rin yung ating gagawing filler dito sa harap ng cabinet. So, mag-scribe na tayo. So, ito guys, describe na natin, no? No, makapal sa ibabaw, then yan, panipis dito hanggang dito sa baba. Dahil ganun din dito, no? Ayan, kinuha natin yung korte ng gap na yan. And gagamitan natin to ng jigsaw. So eto guys, no, natanggal ko na yung tape and medyo nagkamali lang ako sa simula dahil sa kabilang side ako nag-cut. Pero buti medyo nabawi ko. Pero yun nga, makikita nyo ang liit ng simula niya, no? So tingnan natin kung mag-fit tong ginawa natin dito sa gap.
kung makikita nyo. So sa pinakataas na yung sinasabi kong nagkamali ako ng simula kaya medyo pero kahit lang di naman masyadong halata. So yan o, nawala na yung gap sa likod ng cabinet. So ito yung kanina, no, ganyan. Tapos ngayon, ito na siya. So yun lang guys, sana may natutunan kayo. Thanks for watching, keep safe and see you in the next one.